So, ang physical birth ay nangyayari 9 months after siyang ipagbuntis ng isang nanay, okay? So, normally, pagkalabas ng bata, kumpleto na siya, no? Meron na siyang ulo, kamay, paa. So, yung katawang lupa niya, kumpleto na. Pero masasabi ba natin na totoong kumpleto na yung tao? Kasi kung titignan natin, di ba? Parang pagkapanganak natin, wala tayong naalala, hindi natin alam kung sino tayo, hindi natin alam kung sino yung kasama natin, no? So, kumbaga parang hindi pa kumpleto yung pagkatao or yung pag-iisip ng isang tao. So ang sabi ni Mahler, hindi pa napapanganak yung self-identity ng isang bata no, kapag kapanganak niya after 9 months. So kailangan pa daw mag-undergo ng isa pang birth yung bata para makuha niya yung self-identity niya or yung pag-iisip niya in general. So ang tawag dito ni Margaret Mahler is yung psychological birth. Okay? So kung ang physical birth ay nangangailangan ng 9 months, ang physical birth ay nangangailangan daw ng 3 to 4 years of age. Okay? So hindi lang months ang kailangan. So ano nga ba yung mga stages of psychological birth ayon kay Margaret Mahler? So yan yung pag-uusapan natin ngayon sa isa na namang entry sa ating developmental psychology series. So wag na natin patagalin. Roll na natin yung intro! Long time no see! So may tatlong stages daw yung psychological birth ayon kay Margaret Mahler. So first is yung normal autism and then normal symbiosis and then yung last one is yung separation individuation na meron din siyang 4 substages, no? Pero unahin natin syempre yung una which is yung normal autism, okay? So normal autism, this is quite different from the autism spectrum disorder kasi yung autism spectrum disorder ay isang disorder and hindi siya normal. So pinag-usapan na natin yan sa isa pa nating video. So lalabas dito, no? Sure ako dito yan. Kung hindi, wala na magagawa. Anyway, so ano nga ba yung normal autism? So yung autism kasi, yung word na autism came from the Greek word auto, which means self, no? So kung titignan natin, literally speaking, autism is selfism, okay? So sa stage na to, na nangyayari sa isang bata from birth until 3 to 4th week niya, ang bata is very self-absorbed. Meaning, lahat ng concern niya is all about sa internal world niya lang. Wala siya masyadong pakialam sa nangyayari sa paligid niya. So, ang primary concern niya lang is kung ano yung nararamdaman niya, which is dalawa lang naman, hunger, discomfort, and satisfied. Tatlo pala, okay? So, ang tawag ni Mahler sa self-absorption na to is yung absolute primary narcissism. So, again, this is very different sa narcissistic personality disorder kasi personality disorder yon, so matanda na yung mga nandun. So ito, bata pa. So we can forgive them, basically. Okay? So yun nga, no, nakafocus lang siya sa kung ano yung mga pangangailangan niya, hindi niya alam na nag-e-exist yung ibang tao beyond sa kanya. So ang ginagawa lang ng bata at this stage is umiyak, no? Maging komportable, matulog, tapos umiyak ulit, 'di ba? Alam niya, pagkaiyak niya, magiging comfortable na siya, no? Without knowing kung ano or sino ba yung nagpapa-comfort sa kanya. Okay? And after some time, magde-develop na yung brain ng bata para pumunta siya sa next stage ng psychological birth, which is yung normal symbiosis. So nag-uumpisa yung stage na to around 4 to 5th week hanggang 4 to 5 months ng buhay ng bata. Okay? So sa stage na to, marirealize na ng bata na may iba palang entity or may ibang creature pala na nag-exist maliban sa kanya. And yung creature na to or yung entity na to, siya yung tumutulong sa kanya para maging komportable siya. Okay? So, sino yon? Siyempre, yung caregiver niya, which is usually yung mother. Yun nga lang, itinuturing niyang part pa rin ng system niya yung nanay or yung caregiver. Okay? So, hindi niya totally sineseparate yung entity or yung creature na yon sa kanya. Kumbaga, nakadikit pa rin silang dalawa. Okay? So, kaya naman tinawag na normal symbiosis is because of the mutual cueing na nangyayari between the baby and the caregiver. Okay, so paano nangyayari yon? So si baby, no, meron siyang action and then si caregiver is nagkakaroon siya ng reaction dun sa action ni baby and then sa reaction ni mommy or ni caregiver is magkaka-reaction din si baby. So parang umiikot yung interaction nila. Like for example, hindi comfortable si baby, gutom siya, no? And then syempre makikita yun ni mommy or ni caregiver, so mag-react siya. And then si baby, makikita niya yung reaction ni mommy and then magkakaroon siya ng internal feelings or internal states doon na maybe siguro positive, no? Kasi thankful siya or something like that na merong tumutulong sa kanya. And then syempre, tatawa siya ng konti and then si mommy, makikita niya tumawa siya. So, mas magiging satisfied si mommy or si caregiver. So, yung parang meron silang relationship na mangyayari. So, dito sa stage na to, parang nagkakaroon na ng idea si baby, no, kung paano magkaroon ng relationship with ibang tao. So, kung titignan natin, no, ang unang entity na mare-recognize ni baby is hindi yung sarili niya, kung hindi yung
caregiver niya. So yung quality ng relationship nila at this stage will of course have an effect, no, sa pagtanda ni baby, aka attachment. Okay? And then after that, mapupunta na sa last stage of psychological birth si baby na tinatawag nating separation individuation. So from the word itself, no, may separation and then may individuation na mangyayari. So kung sa normal symbiosis, merong ibang creature pero yung creature na yun is connected pa rin. So ibig sabihin parang isang system pa din sila. Sa separation individuation is mawawala na yung system na yun. No? Maghihiwalay na sila, separate. And then mag-i-individuate si baby, magkakaroon siya ng sarili niyang self-identity. As opposed sa normal symbiosis na parang ibang entity lang yung alam niya, yung sarili niya hindi niya masyadong kilala. Okay? So, yung stage na to, meron siyang 4 substages na overlapping. Na, syempre, pag-uusapan din natin. Okay? So, ang first substage is yun nga, yung differentiation. No? From the word itself, differentiation, dinidifferentiate na ng bata yung caregiver niya sa sarili niya. Kung baga, compared sa normal symbiosis na parang isang system lang sila, dito parang naghihiwalay na sila. Okay? And then nag-extend din to sa mga ibang tao, so hindi lang sa mga caregiver niya. So dito parang nakikipag-interact na si baby sa ibang mga tao. Kaya pag around this age, no, sa 5th month to 10th month, very magiliw si baby, no, sa ibang tao. Although syempre iba-iba yung mga baby, may iba na parang 5th month pa lang nangingilala na. Pero on average, no, sa 5th month may baby, medyo madali lang siyang kunin ng ibang tao. Okay? Hindi siya umiiyak bigla na lang. Okay? So, and then after ng differentiation is yung tinatawag nating practicing stage na kung saan, from the word itself again, pinapractice na ng bata yung individuality na ni-discover niya. Okay? So, at around this age, no, sa mga 10th month to 12, no, medyo natututo na siyang mag-move, no? Gagapang na yan, okay? O kaya naman, kung advance siya, lalakad na yan, no? And then, parang magdi-discover na siya ng maraming bagay, magdi-discover siya ng mga ibang tao, ng mga ibang places sa bahay, di ba? Hindi na lang siya naka-confine sa isang kuna or sa isang playpen, okay? So, umiikot na yan. So, at this stage, very close pa rin sila with the caregiver, no? Although yun nga, parang syempre, may mga practicing of independence na rin. And then eventually, during the 16th to 25th month ng bata, so that is around 1 to 2 years old, medyo magkakaroon ng shift, no? Yung bata from being a practicing independent person to somehow wishing, no, na maging close sila ulit or maging connected sila ulit ni mother ala normal symbiosis. Okay? So siguro parang na-discover niya dun sa practicing stage niya na parang hindi ganun ka-safe yung mundo. Okay? So parang nagkakaroon siya ng desire na maki-connect ulit sa kanyang magulang. So ang tawag sa stage na to is yung rapprochement, no? Na kung saan yung bata is medyo nagiging anxious, no? Na mahiwalay ng matagal sa kanyang magulang and gusto niya lagi niya nakikita yung caregiver niya. Gusto niya laging malapit siya sa caregiver niya, no? So parang bumabalik siya ulit sa pagiging clingy. And dahil medyo matalino na sila at this stage, no, medyo nagiging manipulative na sila ng konti, no. Alam na nilang mag-fake cry whenever gusto nilang dumikit sa kanilang mga magulang, no. And then dito medyo nangingilala na din sila, no. Hindi na sila masyadong lumalapit sa mga ibang tao, okay? On average, kasi may mga ibang bata talaga na hindi nila sinusundan yung ganun na ano. Anyway, so yun, ang tawag doon sa scenario na yun, yung parang gusto nilang lumapit, no, sa kanilang magulang and at the same time i-practice yung kanilang identity is yung rapprochement crisis. Okay? Kasi innate naman sa tao na gusto nila maging independent, no? But at the same time gusto din nila yung security na dala ng relationships na meron sila. Okay? So, to solve this crisis, ang kailangan mangyari is ma-realize ng bata na hindi naman ibig sabihin na hindi mo nakikita si caregiver, wala na siya. Okay? 'Di ba? So parang magkakaroon sila dapat ng object constancy. Pero imbes na sa bagay, no? Dun sa relationship nila with the mother, okay? So this stage coincides somehow, no, dun sa object constancy na nade-develop ng bata around 1 to 2 years old, no? Pero in terms of relationships kasi medyo iba, no? Hindi lang cognition yung involved diyan. Once na na-develop na sa bata or once na na-realize na ng bata na hindi naman ibig sabihin hindi niya nakikita yung mga magulang niya, wala na yung mga magulang niya, at marirealize niya na parang nandyan pa rin sila in spirit, kumbaga, or psychologically speaking, hindi naman sila iiwan, wala naman abandonment na mangyayari. Ang tawag dun sa stage na yon is yung libidinal object constancy. Okay? So, in short, parang na-realize nila na hindi naman nila kailangan talaga totally iwan si mommy. Okay? Nandyan pa rin siya. Okay?
nandyan pa rin siya, secured pa rin yung attachment sa kanya kahit hindi niya nakikita personally yung kanyang caregiver. Okay? Upon realizing this is magkakaroon na siya ng confidence, no, to explore the world further, no, to enjoy yung individuality na nakuha niya or individuality na discover niya, and then makikipag-usap na siya ulit sa mga ibang tao, no, and then through this collection of interaction ay magkaka-idea na siya about sa world na kinagagalawan niya, sa mga taong nakakasalamuha niya, and then yung based dun sa world and dun sa tao and dun sa feedback nila about sa kanya is magkakaroon na siya ngayon ng tinatawag nating self-identity. Okay? So once na mayroon na siya ng mga ingredient na yon, yung concept ng world, concept ng ibang tao, and concept ng self, yun na yung start, no, na magkakaroon siya ng kanyang personal memory. Kaya nga para sa akin, paging isang bata is nagkaroon na ng personal memory, doon na nag-start or doon na nagkaroon ng psychological birth. Kasi nga, kilala niya na yung sarili niya, alam niya na yung mundong kinagagalawan niya, and kilala niya kahit papano yung mga taong nakapaligid sa kanya. Okay? So, wala. Ayun na. Meron ng consciousness yung bata. Meron na siyang self-identity. Hindi na siya autopilot. Okay? Welcome to life. Welcome to suffering. Di ba? Yan. So now, for the implications, no? So just like yung physical birth, no? Pag merong something wrong na nangyari during the stages of the physical birth, ganun din yung pwede mangyari sa psychological birth. Pag nagka-problem dun sa first stage, second stage, or dun sa mga sub-stages, malaki yung magiging effect nito dun sa pag-develop ng bata. So let's say for example, no, hindi siya na-allow mag-practice ng sarili niya, no? Hindi siya in-allow na parang madapa, no, or kumain ng marumi, marusing, 'di ba? Marusing, Kapampangan. So hindi siya in-allow na kumain ng madumi yung table kasi nga parang sasabihin, wag kang susubuan na lang lagi kasi para hindi na maglinis or something like that. Hindi siya in-allow basically na i-practice yung self-identity niya. Ang mangyayari is, syempre, babalik yan, nag-regress siya sa normal symbiosis. So, normal symbiosis, basically, nakadikit siya sa kanyang caregiver. So, pagtanda niya, no, psychologically, nakadikit pa rin sa caregiver, hindi naka-move on. So, ano mangyayari nun? So, kapag lalaki yan, no, hindi siya makapag-decide on their own, okay? Laging nakaasa sa magulang, no, hindi makapag-move out ng bahay. So, ang tawag doon is mama's boy. Okay? So, of course, applicable din yan sa mga babae, no? But the point remains, no, na kapag nagkaroon ng problem doon sa mga stages na yun, malaki magiging effect niya sa pagde-develop ng bata in general. Okay? So, ayan, napag-usapan natin kung ano nga ba yung psychological birth ayon kay Margaret Mallard. Sana may natutunan kayo and nag-enjoy kayo, no, kahit papano. So, huwag nyo kalimutang i-like at i-share nyo na rin to sa mga friends nyo na may self-identity na, no? And huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe, okay? So, and then of course, maraming salamat din sa mga members natin na directly sumusuport ng channel. So, if you also want to support the channel directly, punta lang kayo dun sa join, no? Click nyo lang yung join sa tabi ng subscribe. And then, meron din tayong mga perks, no, na binibigay sa mga members natin. So kung nagre-review kayo for the board exam or sa mga comprehensive exam ninyo, yung mga perks natin from 599 and above will certainly help you. Okay? So marami nang nag-join sa channel natin, and sa mga current members and sa mga past members, maraming salamat kasi kung wala kayo, wala yung channel natin. And kung hindi pa kayo ready mag-join, okay lang, no? Liking, sharing, commenting, engaging with the content actually helps a long way. Okay? So, yun muna sa ngayon, and maraming salamat sa pakikinig or panonood kung ano man ang ginawa nyo. And hanggang sa muli, paalam! Bye-bye! Wala pa rin nakukulong sa flood control?